Kabayan Hello USA mga kaibigan! PH. Welcome back dito sa aking channel. Dito lamang yan sa storytelling ng Abot Kamay na Pangarap. Dito naman ay sobrang nag-aalala nga itong si Giselle na paano naman pag nalaman nito ni Lotus na niloloko lamang siya nito at hindi talaga ang kanyang anak ang nakakausap nito kundi ang voice recording lamang ang ginawa dito ni Justin upang mapaniwala itong si Lotus upang hindi saktan ang kanyang mga hostage na sakop ng Apex Hospital. Subalit dito nga ay sinabi ni Justin na huwag nga magpapaniwala sa mga kriminal na yon dahil yun nga ay halang ang mga bituka at nakakulong na nga ang mga ito at dagdag pa ni Justin na dapat hindi makampante itong si Giselle, hindi maasahan at mapagkatiwalaan itong mga nakakulong. Hindi nga sangayon itong si Giselle sa mga sinasabi ni Justin dahil naiintindihan niya daw nga ang sitwasyon nitong si Lotus na ayaw niya lamang masaktan at nangungulila nga ito sa kanyang anak na si Carla at ramdam din daw niya ni Giselle dahil isa rin daw siyang ina. Sumagot naman itong si Justin na huwag daw ikukumpara ang pinagdadaanan ni Giselle sa pinagdadaanan naman ito ni Lotus. At tumawag na nga itong si Lotus dito kay Giselle at ang gusto mangyari ni Lotus ay dalhin daw ni Giselle ang kanyang anak na si Carla doon sa selda upang kanyang makita at mayakap at makausap. Dito nga ay natigilan si Giselle dahil alam niya nga na malabo mangyari yon dahil nasa operating room ang kanyang anak na si Carla. Dito naman nga ay narinig ng tiyahin ni Carla at biglang inagaw ang cellphone kay Giselle at kung ano-ano na nga ang sinabi ng tiyahin ni Carla kay Lotus na kahit nasa loob ng araw ito ng kulungan ay nagawa pa rin daw nitong mang-hostage. At bigla naman inagaw ni Giselle ang cellphone at sinabi na baka nga daw ay mapahamak ang mga hostage dahil sa ginawa ng tiyahin ni Carla. At dapat hindi nga raw itutuloy ang operasyon dahil kailangan makaharap ni Lotus ang kanyang anak na naroon sa kulungan. Samantala naman, may hindi inaasahan na kagustuhan naman ni Mildred na makatakas at makalayo sa City Jail ay ito naman ang kanyang plano na gawin panangga itong si Annalyn Santos, subalit hindi naging matagumpay ang ginawang pagtakas ni Mildred dahil nang umakyat nga ito ay dito siya nahulog at nabagsakan pa nga ito ng mga tubo at naging critical patuloy ang naging kalagayan ni Mildred ngayon. At agad naman ngang nirescue ito ni Annalyn at ibinalik kung saan sila nakakulong. Doon nga dito at napagdudahan nga ni Lotus na kung paano nga nangyari iyon. Nagtangka nga itong tumakas at ito nga ay nalaman ni Lotus ang ginawa ni Mildred subalit hindi nga ito nagtagumpay. At dito naman nagduda itong si Lotus na baka nga may kinalaman nga itong si Annalyn Santos sa pagtakas ni Mildred. Subalit itinanggi naman ito ni Annalyn na wala nga siyang kinalaman at ginawa pa nga itong panangga. Nalaman nga ni Lotus na niloloko lamang pala siya ni Giselle at wala nga talagang Carla na makikipag-usap at makakaharap sa kanya dahil inumpisahan na nga itong operahan. At dito nga ay sinalinan siya ng dugo. Kaya dito naman sisiklap ang galit ni Lotus dahil sa ginawa ni Giselle na panluloko at pagsasalo ng lahat ng galit nito ay walang iba kundi ang kapatid ni Giselle na si RJ. Dahil alam niya na mahalaga sa kanya itong kanyang kapatid dahil yun lamang ang naiwan sa kaniya. At alam niya na wala na ang kanyang ama. Makabalik na kaya ang alaala ni RJ?